Sa edad na 25, nabiyuda si Grace Alvarez. The early loss of her husband left her feeling depressed. Nangarap silang magsasama habang buhay pero agad itong kinuha sa kanya ng nasa itaas. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang isipin. Ayaw niya nang mabuhay pa pero may anak sila ng asawa niyang si Leo. Si Lara. Kailangan siya ng kanyang anak. 1 taon pa lang ito simula nang mawala ang asawa. Lingid sa kaalaman niyang may sakit pala ito sa puso. Atake sa puso ang ikinamatay ni Leo. Si Lara na lang ang tanging alaala nito sa kanya at hindi niya hahayaan na maranasan itong mabuhay ng mag-isa. Kailangan niyang maging matatag para kay Lara. 1 taon nang wala si Leo pero hanggang ngayon, hindi niya pa rin ito nakakalimutan. Lalo na kapag tinititigan niya ang anak na si Lara na halos carbon copy ng ama nito. Hindi niya mapigilang hindi maiyak kapag naaalala ang pinagdaanan nila ni Leo. Her husband fell in love with her simplicity, innocent nature. He said she was the most beautiful woman he'd ever seen. They dated for 2 years before deciding to get married. Mayayaman ang angka ng asawa niya at tinanggap siya ng pamilya nito ng buong puso kahit na mahirap lang ang pinagmulan niya. Maliban sa kapatid nitong si Jacob. Jacob treated her like nobody. Isa raw siyang gold digger na gustong makaapak sa langit. Isang babaeng mataas ang pangarap at tanging pera lang ni Leo ang habol niya. Kahit nasaktan siya sa mga sinabi nito, hinayaan niya na lang itong mag-isip ng kung ano-ano. Mahal siya ni Leo at yun lang ang panghahawakan niya. Hindi niya kailangan ang permiso nito para sa pagmamahala nila ni Leo. Happy birthday my princess! Bati niya sa anak na si Lara. 5 kaarawan na nito. Naghanda siya ng isang children party sa isang restaurant para sa anak. Gusto niyang maging masaya ito kaya naman pinagkaabalahan niyang ayusin ang naturang party. Mami, darating ba ngayon si Daddy? Tanong ni Lara sa kanya. Simula nang magkaisip ito ay wala na itong bukang bibig, kundi ang hanapin ang ama nito. Hanggang ngayon kasi ay wala rin siyang lakas ng loob para sabihin na wala na si Leo. Ayaw niya itong masaktan, kaya sinabi niya na lang na nasa ibang bansa ang asawa at nagtatrabaho. Alam niyang mali ang paasahin ng anak pero wala siyang magawa. Tulad ng nararamdaman niya, ayaw niya rin na maging miserable ang buhay ng anak niya dahil namatay ang ama nito. Nasa malayo si Daddy dahil nasa work siya. Bakit? Hindi pa ba ako sapat sa'yo? Malungkot ang boses na sagot niya kay Lara. Hindi siya nahirapang palakihin ang anak kahit isa lang siya. Bibo ito at matalinong bata. Alam niyang darating ang araw na malalaman nito ang totoo at yun ang kanyang pinaghahandaan. You're enough, Mommy, but I love Daddy too. Gusto ko rin siyang makita at makasama. Sagot pa nito kaya natahimik na lang siya. Ayaw niyang mabigo ang anak sa araw ng kaarawan nito. Happy birthday, Apo! Bati ng mama ni Leo sa anak niya. Niyakap nito ng mahigpit si Lara. Lumapit rin siya sa ginang at humalik sa pisngi. Matagal nang patay ang asawa nito, kaya nang mamatay si Leo ay labis din itong nasaktan. Kailan pa po kayo dumating, Ma? Tanong niya sa nanatili kasi ito sa ibang bansa dahil sa pagkawala ni Leo. Napakabata pa ni Leo nang mamatay, kung kaya dinamdam iyon ng ina ni Leo. 30 years old lamang ang kanyang asawa nang mamatay ito. Dapat noon pa ako umuwi, Grace. Sarili ko lang ang inisip ko. Nakalimutan namin na may anak na naiwan si Leo at asawa. I'm so sorry, Grace. Sagot ng mama ni Leo sa kanya. Ginagap nito ang kamay niya, samantalang nakakalong naman dito si Lara. Si Daddy po, Lola, kailan siya uuwi? Singit ni Lara sa usapan nila. Nagkatinginan pa sila.
ng ina ni Leo. Busy si Papa Lara. Maagap niyang sagot sa anak at baka madulas ang kanyang mother-in-law. Bakit wala siya ngayon, Lola? Umiiyak na tanong ni Lara, kaya kinuha niya ito sa lola nito para patahanin. Kung ano-anong pagsisinungaling ang ginawa niya para lang matahimik ang anak. Nang tumigil ito sa pag-iyak, ay nakipaglaro na si Lara sa mga batang imbitado sa kaarawan nito. Hindi ba alam ni Lara na wala na ang ama niya? Usisa sa kanya ng ina ni Leo nang mag-umpisa ang party. Nasa isang sulok sila at nag-uusap. Hindi siya makatingin ng diretsyo sa ina ng asawa. Ayoko siyang masaktan, ma. Sa tamang panahon, sasabihin ko rin sa kanya ang lahat. Hindi ko lang kaya ngayon. Naiintindihan kita, Grace. Ako man ay ayaw kong masaktan ang bata. Habang lumalaki si Lara ay nagiging kamukha niya ang ama niya. Ikaw, kumusta ka na? Tanong nito sa kanya. Mahirap kalimutan si Leo, ma. Pero kailangan kong magpakatatag para kay Lara. Sa kanya ko na lamang ibinubuhos ang aking oras. Malungkot niyang sagot habang pinagmamasdan ang anak na abala na ngayon sa pakikipaglaro. Bata ka pa, Grace. You can find another man. You deserve to be happy. Matagal na rin wala si Leo at hindi kami magagalit kung sakali man na magmahal ka ng iba. Sagot pa nito na muling ginagap ang kanyang kamay at pinisil. Salamat, ma. Pero hanggang ngayon, si Leo pa rin ang mahal ko. Natigilan siya sa pagsasalita nang makita si Jacob sa harapan nila ng kanyang mother-in-law at buhat-buhat nito si Lara. Habang bitbit ang regalo na mukhang bigay ng lalaki. Kahit matagal silang hindi nagkita, ay natatandaan niya pa rin ang mukha ni Jacob, ang mukha nitong palaging nakakunot. Mama, nandito na si Daddy. Masayang wika ni Lara sa kanya. Hindi siya makapagsalita sa sinabi ng anak. Maging ang mama ng asawa niya ay hindi rin nakapagsalita sa gulat. Itatama niya sana ang sinabi ng anak nang biglang magsalita ang biyenan niya. Mahal ka ni Daddy, kaya nandito siya ngayon sa party mo. He wants to surprise you. Nakangiting sagot ng ginang sa anak. Hindi makapaniwala si Jacob sa sinabi ng ina. At hindi siya bulag para hindi makita na hindi nito nagustuhan ang sinabi ng ina. Sa itsura pa lang ang ng lalaki ay mukhang tutol na ito. Mahal mo ba talaga ako, Daddy? Tanong pa ni Lara kay Jacob. Todo ang ngiti ni Lara kay Jacob sa pag-aakalang ito ang ama niya. Hindi niya tuloy mapigilan ang hindi maawa sa anak para kasi itong namamalimos ng pagmamahal ng ama sa ibang tao. Ha? Oo, mahal kita, anak. Napipilitang sagot ni Jacob. Pinugpog ito ng halik ni Lara sa mukha. Hindi niya na malaya na tumulo na ang kanyang luha dahil sa nasaksihan. Hindi man lang naramdaman ni Lara ang mahalin ng ama. Lalo na at maagang nawala si Leo.